Sa chapter 359 ng Hunter x Hunter, nagbigay na ng clue ang kwento kung anong ruta ang tatahakin ng mga hunter sa Dark Continent. Ito ang hilagang ruta kung saan matatagpuan ang isang lumang syudad na napupuno ng labyrinth. Matatandaan mga idol na merong 5 ruta na naisulat ang manlalakbay na si Don Fricks sa kanyang Journey to the New World. Ang 5 rutang ito ay diretso sa 5 bahagi ng silangang parte ng Dark Continent na nagtatago sa 5 pinakanatatanging yaman ng mundo. Pero sa lahat ng pagpipilian, ang hilagang ruta ang naisip na tahakin ng mga hunters. May 3 dahilan kung bakit sa tingin ko na ang hilagang ruta ang napili ng Hunter Association na tahakin sa Dark Continent. Ang unang posibleng rason ay maaaring dahil sa ito ang rutang nirekomenda ng director ng International Permit Agency sa V5. Kung inyong maaalala mga idol, ang matandang ito ang director ng IPA o ang organisasyong nagbibigay ng permiso sa mga ekspedisyong gustong magtungo sa Dark Continent. Sila din ang nangongolekta o nagtatago ng mga records na nakalap ng mga naunang ekspedisyon sa kontinente. At higit sa lahat, ang International Permit Agencies ay may kakayahang magbigay ng suggestion sa mga pinuno ng mundo o sa B5 ng pinakaligtas na rutang pwedeng tahakin ng mga tao patungo sa Dark Continent. Maaaring inirekomenda ng IPA sa B5 noong nagkaroon sila ng summit na ang hilagang ruta ang dapat nilang puntahan sa Dark Continent. Suhestyong silang ayunan ng B5 dahil may tiwala sila sa kaalaman ng IPA, lalo na sa karanasan ng director ng International Permit Agencies o ang isa sa mga nakarating sa Dark Continent at nakabalik ng buhay sa ligtas na mundo. Kaya maaaring sa kanya mismo nang galing na ang hilagang ruta ang pinakaligtas. Ang pangalawang dahilan na sa tingin kong pinagbasihan para mabuo ang desisyon na hilagang parte ng Dark Continent ang pupuntahan ng mga tao ay ang kayamanang makikita sa Dark Continent. Ito ang herb for all illnesses. Ito ang halaman mga idol na may kakayahang pagalingin ng lahat ng karamdaman sa mundo. Kung inyong maaalala mga idol, ang chairman ng Hunter Association na si Cheadle Yorkshire ay isang 3-star disease hunter at isang magaling na doktor. Kaya higit kanino man, alam niya ang kahalagahan ng herb for all illnesses sa mundo at ang posibleng maging kontribusyon nito sa mga tao sa oras na makuha nila. Maaaring pumayag si Cheadle sa kagustuhan ng IPA at ng V5 na tahakin ng hilagang parte dahil bilang isang disease hunter, nasaksihan niya ang iba't ibang sakit na hindi na kayang lunasan. Maliban na lamang kung magkakaroon siya ng oportunidad na makapunta sa Dark Continent at makuha ang herb for all illnesses. Ang pangatlong dahilan na sa tingin kong tumulong sa Hunter Association para piliin ang hilagang ruta ay dahil base sa mga nakalap nilang impormasyon, statistics at records, sa parting ito makikita ang isa sa pinakamahinang calamity ng Dark Continent. Ito ang Bryon. Ayon sa evaluation list ng 5 threats na meron ng Hunter Association, ang mga Bryon ay merong threat level na B+ lamang. Mababa ito kung ikukumpara sa mga kapwa niya calamity sa Dark Continent kagaya ng mga Eye, Pop at Hellbell na pawang nakakuha ng threat level A o mas mataas. Ibig sabihin mga idol, maaaring dulot ng malalim na pag-aanalisa ng mga miyembro ng B5, ng International Permit Agency at ng Hunter Association na pagdesisyonan nilang ang hilagang parte ang pinakamadaling ruta na pwede nilang tahakin dahil nandito ang pinakamahinang banta na meron ng Dark Continent. Ito nga ay walang iba kundi ang mga Bryon. Sa kabila ng pagiging pinakamahina kung ikukumpara sa ibang mga calamities, walang duda pa din na mapanganib at sobrang lakas ng mga Bryon. Sa katunayan, kahit nakakuha lamang ng threat level B+, mas malakas pa rin ang mga nilalang na ito sa lupo nila Merwem at ng mga Chimera ants na binigyan lamang ng threat level B ng Hunter Association. Ibig sabihin mga idol, kung nagawa ng mga Chimera ants na sakupin ng isang bansa, pahirapan ng mga magagaling na hunters, at matalo ang dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero, hindi malabong mangyari na kaya ng Bryon na ubusin ng mga hunters na magtutungo sa Dark Continent. Hindi pa masyadong natatalakay ng kwento kung ano talaga ang Bryon mga idol, pero sa tingin ko, nagbigay na ang manga ng mga mahalagang detalye na magsasabi sa atin kung ano ang kakayahan at kung gaano kalakas ang Bryon. Makinig kayo mabuti dahil ipapakita ko sa inyo kung bakit sobrang nakakatakot ang calamity na ito. Sa tingin ko mga idol, ang Bryon ay isang uri ng organismong may kakayahang sakupin ang katawan ng isang tao, katulad ng paraan kung paano sinasakop ng fungi at kabuti ang kalikasan at katawan ng ibang nilalang. Kung inyong maaalala, pinaliwanag ko sa inyo noon na ang Bryon ay may napakalapit na pagkakapareho sa mga cordyceps fungus o isang parasitic type fungus sa ating mundo na nagagawang pumasok sa katawan ng mga insekto para kontrolin ng mga ito. Nagagawa ito ng cordyceps sa pamamagitan ng kanilang spores na naipapakalat nila sa hangin.
Kapag nalanghap o nalaglag sa katawan ng mga insekto ang spores ng cordyceps, unti-unti itong papasok sa katawan ng host para mapatubo nila ang kanilang mga ugat o sanga sa loob. Ang tawag dito ay mycelium. Sa oras na masakop ng tuluyan ng cordyceps ang katawan ng kanilang biktima, uutusan nito ang katawan ng mga insekto na kadalasan ay mga langgam na pumunta sa lugar kung nasa ng mga kapwa nila langgam. Mamamatay ang mga host at pagkatapos ay tutubo mula sa kanilang katawan ng isang puno o sanga na napupuno ng spores na kakalat mula sa hangin at magi-infect pa ng mga kapwa-insekto. Ang tawag sa tangkay na ito ay sporophores. Ngayon mga idol, nasabi kong kapareho ng cordyceps sa mga bryon dahil sa 5 ebidensyang makikita mismo sa kwento. Una dito ang larawan ng bryon na iginuhit na Don Fricks sa kanyang Journey to the New World. Makikita natin dito ang kakaibang bilog na ulo ng bryon na parang may mga balahibo o maliliit na buhok. Halos kahalintulad dito ng mga spores na makikita sa mga fungus o cordyceps. Nakakaintriga din na ang katawan ng bryon ay kahalintulad ng sa tao pero ang ulo nila ay bilog lamang, na parang nagsasabi sa atin na dati talagang tao ang mga bryon, ngunit may kung anong pangyayaring nagpalit sa kanilang ulo para magbago ito at maging bilugan. Kapareho ito ng puno o sangang napapalibutan ng spores na lumalabas kadalasan sa ulo ng mga langgam at insektong nahawaan ng cordyceps. Ang pangalawang ebidensya na cordyceps nga ang pinagbasihan ni Togashi sa paggawa ng bryon ay ang katawang makikita sa facility ng International Permit Agencies. Kung inyong matatandaan, pinaliwanag ko sa inyo noon na ang mga specimen ng taong matatagpuan sa lugar na ito ay mula sa mga biktima ng bawat 5 calamities. Halimbawa dito ang maitim na taong ginawang hapunan ng kanyang sarili na siguradong nahawaan ng Zubai disease. Ang taong nakarolyo na parang tuwalya na tiyak na pinaslang ng mga eye. At ang mga taong mistulang ginawang keychain na walang dudang biktima ng mga pop. Kahilera ng mga specimen na ito ang isang katawan na wakwak ang tiyan at walang ulo. Ito ang sigurado akong biktima ng mga bryon. Sinabi ko sa inyo kanina mga idol na ang cordyceps ay nagpapakalat ng mga ugat o mycelium sa katawan ng kanilang mga biktima. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng wasak na tiyan o katawan ng taong ito ay nagpapakita na mayroong organismong pumasok sa kanyang katawan o di kaya ay fungi na lumabas mula sa kanyang tiyan. Kapareho ng cordyceps kapag tumutubo na sila sa katawan ng kanilang mga biktima. Ang dahilan ng pagkawala ng ulo ng taong itong mga idol ay ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kapag pinag-uusapan na natin kung paano tatalunin ng bryon. Dapat nyo itong abangan dahil mas matindi ang pag-uusapan natin mamaya mga idol. Ang pangatlong ebidensya na ang bryon ay katulad ng mga cordyceps ay makikita sa mensahe ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Ipinaliwanag ni Netero sa chapter 341 na nagtungo siya sa Dark Continent upang subukin ang kanyang lakas. Pero hindi niya natagpuan sa Dark Continent ang kalabang hinahanap dahil ang tanging pagsubok lamang na meron ng lugar ay ang kalupitan ng kalikasan. Ibig sabihin mga idol, sinasabi ni Netero na ang Dark Continent ay napupuno lamang ng pakikibaka laban sa kalikasan, kagaya ng mga hayop, halaman at fungi kung saan kabilang ang mga bryon. Ang pang-apat na ebidensyang nagpapatunay na isang klase ng fungi ang mga bryon ay mababasa sa Journey to the New World. Kung babalikan natin ang journal na ginawa ni Don Fricks, mababasa dito ang isa sa mga deskripsyong inilagay niya ukol sa mga bryon. Ito ang pagtawag niya sa mga nilalang bilang the botanical weapon. Ang botanical mga idol ay palaging tungkol sa mga halaman, pero ang botanical ay pwede din gawing description sa mga fungi dahil katulad din ng mga halaman, gumagamit ang fungi ng tubig, lupa at hangin para mabuhay. Meron din silang ugat, sanga at spores kaparehas ng mga halaman. Kaya ang pagkasabi ni Don na isang botanical na sandata ang mga bryon ay nangangahulugan na may mga katangian ng nilalang na parang isa talagang halaman o fungi. Ang panglimang ebidensya mga idol na nagpapakita na mga bryon ay hango sa fungi ng ating mundo ay makikita sa chapter 344. Kung inyong babasahin muli ang paliwanag ni Jing Fricks ukol sa hilagang ruta ng Dark Continent kung nasaan ang mga nilalang, makikita nyo dito ang paglalarawan ng manga sa lugar. Meron ditong mga gusali ng isang sinaunang syudad na parang labyrinth at sa gitna nito ay matatagpuan ng isang mahabang bagay na may bilog sa tuktok. Pamilyar ba ito sa inyo? Dahil kung ako ang tatanungin, mistulang ito ang tangkay o puno na lumalabas sa katawan at ulo ng mga infected ng cordyceps. Nagkataon? Sa tingin ko hindi. Dahil walang nagkataon sa Hunter x Hunter, kaya pwede nating paniwalaan na ang mataas na bagay na ito na merong bilog sa tuktok ay posibleng ang puno ng bryon o ang sporophores na pinagbumulan ng mga spores na bumabago sa isang nilalang o tao para maging isang bryon.
Sigurado ako mga idol na ang Spore Force ng Brayon ay nagsisilbing proteksyon ng Ancient City. Nasabi ko ito dahil bukod sa pagiging botanical weapon ng Brayon, may isa pang description si Don Fricks na makikita sa Journey to the New World, katabi ng larawan ng nilalang. Nilagay niya dito ang description, "A sphere that protects mysterious ancient ruins." Isang spear lamang ang tinutukoy dito ni Don Fricks kahit alam nating nasa level C ang dami ng mga Brayon. Katumbas ito ng halos 100 bilang. Kaya sigurado ako na ang tinutukoy ni Don Fricks na spear ay ang bilog na nasa tuktok ng mahabang bagay na ito na pinapaniwalaan kong ang Spore Force ng Brayon. Sa tingin ko mga idol, sa tuwing merong ibang nilalang o taong papasok sa loob ng Ancient City, papaganahin ang Spore Force ng Brayon ng kanyang defense mechanism upang magpakalat ng sangkaterbang spores sa hangin. Ang mga spores na ito ay naglalayong makarating sa mga nanghihimasok sa kanilang teritoryo upang hawaan ng mga taong ito at gawin silang mga Brayon. Posible na ang kakayahang ito ng Calamity ay pinapagana din ng Nen at nasasakop ng kategorya ng manipulation, emission at conjuration. Bilang ang mga nilalang sa Dark Continent ay may kapangyarihan din ng Nen kagaya ni Naneka at ang mga Chimera Ants. Sa oras na tuluyang masakop ng Brayon ng katawan ng mga tao, makokontrol nila ang kilos ng mga ito at magiging kabilang na ang biktima sa kanilang lahi. Sa tingin ko, kung gusto ng mga hunters na tahakin ang ruta kung nasaan ang mga Brayong ito, maaari nilang subukan na pahintuin ang kontrol ng Brayon sa isang tao kung aalisin nila ang ulo ng mga ito. Nagpapaliwanag ang paraang ito sa rason kung bakit wala ng ulo ang taong nasa facility ng IPA. Pwede din nilang subukan mga idol na gamitin sa mga ito ang yamang makikita sa teritoryo ng Brayon. Ito ang herb for all illnesses. Baka gumana ito, lalo pat mayroong malahimalang benepisyo sa tao ang halaman. At higit sa lahat, maaari ding subukan ng mga hunters na wasakin ang pinakapuno ng Brayon. Ito nga ang Spore Force na makikita sa lugar. Kailangan nila itong wasakin dahil kung tama ang teorya ko na ang Brayon ay hango talaga sa mga fungus ng ating mundo, may posibilidad na may mga kakayahan din silang kagaya ng mga kabote. Kabilang dito ang pakikipag-usap sa isa't isa. Kung medyo nakalimutan nyo ng mga idol ang tinuro sa biology, ang mga mushrooms o fungus ay may kakayahang makipagkomunikasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng mycelium na nagsisilbing network nila sa ilalim ng lupa. Nasasabi nila sa mga kapwa nila fungus kung nasaan ang pagkain, kung meron silang mga pinsala at kung kailangan nila ng tulong sa lugar kung saan sila tumubo. Kung ilalapat natin ang mga kakayahang ito sa mga Brayon, pwede nating paniwalaan na ang Spore Force o ang pinakapuno ng Brayon ay nagagawang makapagbigay ng impormasyon at utos sa mga taong kanyang na-infect. Nasasabi nito ang lokasyon at dami ng kanilang mga kalaban. Nakapagbibigay din ito ng utos na kailangan upang tapusin ang kung sino mang tutungtong sa kanilang teritoryo. At maaaring ang puno ng Brayon mga idol ang pinaka nagsisilbing utak sa lahat ng nilalang na naging isa ng ganap na Brayon. Kaya, ang pagwasak sa punong ito ang posibleng magpapatigil sa lahat ng taong nasa ilalim ng kontrol ng Calamity. Ang nakakatakot dito mga idol ay hindi nila basta-basta magagawa ang paraang ito at hindi magiging madali ang pagtalo sa mga Brayon. Sapagkat paano nga naman mawawasak ng mga hunters ang puno ng Brayon gayong nasa loob ito ng Ancient City na merong mga gusaling nakaayos na parang isang labyrinth. Ibig sabihin mga idol, ang kung sino mang magtatangka na pumasok sa lumang syudad ay nangangailangan ng kakaibang galing at walang katulad na swerte para mahanap kung saan ang tamang daan patungo sa kaloob-looban ng syudad. Kung nasaan ang Spore Force o ang puno ng Brayon. Paano nga naman mahahanap ng mga hunters ang herb for all illnesses sa loob ng sinaunang syudad? Kung punong-puno ito ng spores na pwedeng mag-infect sa kanila sa oras na magkamali sila ng kilos. Nangangahulugan na hindi sila pwedeng basta-basta huminga o humawak sa mga bagay hanggat nasa teritoryo sila ng nilalang. At paano nga naman matatalo ng mga hunters ang Brayon para maalis ang ulo ng mga ito gayong hindi ito magiging isang calamity kung hindi ito malakas? Isipin nyo na lamang mga idol, kung magagawa ng Brayon na ma-infect ang mga pinakamalakas na non-users ng kwento na magtutungo sa Dark Continent. Halimbawa dito ang mga miyembro ng Beyond Expedition Team, ang mga miyembro ng 12 Zodiacs, at ang mga batikang hunters kagaya ni Jing. Sino pa sa tingin nyo ang makakatalo sa kanila kung kinukontrol na sila ng Brayon at kumikilos na sila bilang isang calamity ng Dark Continent? Ito po ang aking paliwanag sa mga Brayon. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!